Alright, umpisa natin dito sa exhaust hose ng gear. Nagli-lean siya dito sa rim, so watch out for that. And sinip tie ko siya dito sa shocks para hindi may konting gap. Oo, kita nyo sa camera. Ayan o. May konting gap na. Ayan. So, yan ang unang yung tignan. Next, dahil 1 year na, almost 1 year, itong part ng shocks. Ayan o. Medyo kinakalawang na. So binabrush ko yan every now and then. Pero dahil nag-uulan itong past November, December, ayan o. So yan. Tapos ito rin, tornilyo dito. Watch out for that. Mabilis kalawangin itong mga to. Pero the rest is good. Walang issue so far. Although yung brakes, as of almost a year, squeaky na siya. So linis yan. Hindi ko pa napapalinisan. Everything is in stock. Wala akong pinalitan, wala akong anything. So, yan yung mga first. Okay? Ito pa rin yung hose niya nung sa filter. Stock pa rin. Everything stock. Wala akong pinalitan. Next is ito, kinakalawang yung ilalim. So, maganda yung lagyan nyo ng yung nabibili sa online. Yung parang rubber. Yan. Ito, so far, yung center stand still good. So, syempre, dumi-dumi. Pero, so good. Swing arm, so good. Okay na okay pa. Alright. Tayo dito sa kabilang side. Tambucho is still good. All stock. Medyo madumi na. Dahil almost a year, hindi ko pa napapalinisan tong fan. So, yan. Malapit na. Napalinisan ko na yan. Brakes is okay. Habang tumatagal, mas nagiging swabe yung takbo ng shocks. Tapos, yeah. Na. Lights, LED lights is still good. Wala pang nasisira as of almost a year. Bracket still okay. Walang kalawang. Still good. Ito naman tayo sa front suspension. Habang tumatagal nga, after mga 3 or 4 months, mas nagiging smooth na. Nagkikick in na yung bounce niya. So medyo swabe na. Sa una talaga pagbago, sobrang tagtag. This brake is still good. Itong parts na to kailangan talaga hosan nyo lagi ng water tapos tuyuin nyo. Ito okay pa. Yan. So next, upwards yung park light, LED park light. So far walang moist, walang tubig na nakakapasok. Other owners, merong moist at tubig na nakakapasok. Defect siguro, I don't know, pero sa akin, good. Signal lights, still good, no problem. And linigyan ko muna nito kasi nga, nung isang beses, may Motorstar owner and blue rin, kala niya sa kanya. Tinatry niya ngayon. So nilagyan ko ng ganito para may sarili akong, alam kong sa akin siya. Tapos may, nandito pa rin yung flag. Hindi ko tinanggal yung emblem ng Motorstar. Pinatungan ko lang ng flag. Tapos ito, sticker na kasama ng Motorstar pag bumili ka dun sa dealer ko. So, nilagay ko na rin dito para alam kong akin siya. Alright, yung GB box, still good. Okay, tanggalin muna natin from... Okay. Kung makikita nyo, muna natin to side. Okay, bracket still good. Yes, still okay. Pang ilalim ng bracket, ayan lang siya. Still very good condition. Ilalim ng upuan, still good. And so far, walang naglo-loose and matibay. Okay naman. Put this back in. Okay. Yun natin ang susian. Medyo madumi na pero wala namang kalawang so far. Still good. Basta alaga lang. Wag masyadong yun. Basta alagaan nyo lang. Under seat, still good. Okay na okay. Cap still good. Mga tornilyo still good. No problem. Meron lang ako nagasgasan dito noon nung tinanggal ko yung parang leather na kasama dito na naka-staple. Yung staple na yun naiwan dito. Gumasgas dito. Pero okay lang. And everything here so far still good. Mga gamit ko. And yeah.
Under seat, still looking good. Linis lang. Pag-maintain lang. Ayan. Okay, let's close that. Next is USB still working, both of them. Hindi pa rin natatanggal yung goma, so that's still good. Okay, USB-C to USB-C, USB-A to USB-C. Okay, still working. Hook, still good. Lock, still good. Yes. Akya tayo dito sa handlebars. Brake lever, rear brake, still good. Passing light, pinakamaganda. Very useful sa traffic. Sa gabi, still very good. Low beam, high beam, horn, still good. Signal light, still surprisingly, like, still good. And then, yeah, panel still good. Wala namang issue. And then, yung push start light and yung kill switch. Minsan nagka-issue yata ako sa kill switch. One time lang. Feeling ko na nagalaw ko yung habang nagmomotor ako, naka-gloves ako. Siguro na yung thumb ko na naganto habang nagmomotor, nagalaw ko yung kills. Kaya namatay siguro yung makina. Not very sure, pero baka yun. Ever since nung nag-off yung makina habang bumabiyahe, one time lang yan. Hindi na nangyari. So feeling ko sa kill switch siya. Na nababad sa tubig, nadumihan. Ayan. Hindi nagagalaw. Nalulus yung, or parang naglulusen yung, nag-weak yung connection. So, kailangan gamitin. Ayan. Throttle, still good. Snappy pa rin. Hindi pa rin siya sumisikip. You know, snappy pa rin siya. That's good. Akya tayo dito sa side mirror. Still good. Medyo kinakalawang na dito because of yung bracket na third party bracket. Ito siya. So, medyo nadadamay yung kalawang. So, kailangan watch out for that. Itong ball na to para sa cellphone mount yan. Dalawa sila. Kaya, isa cellphone, isa sa GoPro. In-install ko na. Nandyan lang siya. So, basically, okay naman siya. Walang problema. Ang nagkokos lang ng rust, itong bracket. Yung pang Fazio. Ayan o. May kalawang na. Tapos, dito sa harap, ayan, kalawang na rin yung tornilyo. Pero the rest is okay. Nag-umpisa na rin to. Pero, okay naman siya. Moving up sa headlights, no problem still. Yung iba kasi, nawawala na ng low beam. Akin okay pa rin. No problem. Mamaya, paanda rin natin marinig niya. May issue lang ako minsan. May issue lang ako with the rear brake. Pagka medyo mainit na yung makina, nagamit ko na siya, bumabiyahe na. So, let's say, 30 minutes ka nang bumabiyahe to 1 hour. Pagka nakapark ka, pag tumigil ka at ginamit mo tong rear brake habang nasa traffic, pag pinark mong ganun, or nakastop ka at naka-rear brake ka, yung minor niya umaakyat ng bahagya. Tumataas yung minor. So, siguro yung wire dito na dadamay yung sa throttle. Hindi ko pa chine-check, ayaw ko pang galawin. Hindi naman sobrang big deal, pero dapat yan hindi tumataas ang minor pag nag-rear brake ka. Ewan ko, not sure, pero hindi dapat, di ba? So, yun ang issue ko dito. Tumataas minor pag nagre-rear brake. That's after mga 30 minutes of biyahe. 30 minutes and beyond. Pag mainit na yung makina, everything. Yon, tumataas yung minor. Alright, paanda rin na natin. Kill switch on. Here you go. Still good. Mileage pala is 956 kilometers pa lang. So, this is not my sobrang pangharabas. It's my short rides, pang errands lang. Kaya hindi ito yung tipong pinalit ko sa kotse ko. Or dito, may Accord akong luma. Hindi ko siya totally pinampalit. Ang ginagamit ko lang siya for gigs sa gabi, yung mga short rides na gusto ko magtipid sa parking, pati sa gas, na makakatipid talaga, sa totoo lang. So, that's why, yan lang ang mileage niya. Okay, let's turn it on. Yan, tunog niya.
Ganda pa, no? All stock. Change oil already. Shell Advanced na pang 1030. Shell lang. Tapos yung gear oil, Shell rin. Mas prefer ko na yung Shell. Tunog ng panggilid. Pakinggan nyo, swabing-swabe pa. Walang lagitik. Ganda pa. Okay. I-rev natin. Very nice. Buksan natin yung mga lights. Signal light. Sa araw, maliwanag pa rin. Kabilang signal light. So good. Brake light. All goods pa. Alright, so far for mileage, umabot na ako ng 35 kilometers per liter. Pagka walang masyadong bit-bit na gamit sa mga gigs. So, kunyari gitara lang, pati effects, tapos ako lang, yun lang. Top box helmet at yung jacket. 35 kilometers umabot. Usual, pagka short rides at wala masyadong long rides, umabot siya ng mga 31 to 33, ganun. So short rides mas matipid pag longer rides, obviously. So meron akong dalawang visor. Ito yung pang Fazio na high. Tapos may isa pa akong visor na mas manipis pero mas patangkad. Maganda rin yun, kaya lang mas malakas sa gas. Dahil yung wind resistance, may palag pumapalag. And ito pakita ko sa inyo, I'm 5'10 and a half. Pag naka stand siya, center stand, abot na abot ka naman. 5'11. Kung 5'5 ka, tiptoe yan. Okay? Pag naka-center stand. Now, if I move this down, like this, ayan. Comfortable naman for a 5'10, 5'11. Kung 6 feet ka, okay pa rin. Kayang-kaya pa rin. Pero kung 5'5 pababa, medyo tiptoe ka ng konti. So, yeah. Bala ko papalitan yung gulong nito. All stock pala to, ha. All stock. I keep on stressing na all stock siya. Wala akong pinalitan. Yan. So, bala ko later palitan yung gulong na mas makapal. Alright, so kung meron pa kayong mga tanong about the Motorstar Legend, just comment down below. And yeah, I'm just acknowledging it's already 11 months. Ngayong December ito. Nakuha ko siya noong January last year. So all stock, walang ZVT, CVT change, walang anything. All stock, ito yung condition niya. Talagang sinadya kong all stock siya para malaman after a year kung all stock is still okay. Pero light use, by the way, hindi siya yung pangharabas. Light use lang. Alternate transportation from four-wheel. So, errand ride, grocery ride, gig sa gabi, ganun lang. Hindi siya yung talagang 7 days a week. Mga 4 days a week ko lang siya gamit. Gasoline consumption a month, mga 250, 300 or less. Less than 300, mga 250 a month. Enough na yun sa light use ko. Pero kung daily driver nyo talaga siya, abot ka ng mga 300 a month.
300 plus a month. So, yeah. Ganun siya. Sa ahonan naman, malakas yung makina niya for 125. Ahon, kayang-kaya ako with my guitar gear. Antipolo, hindi ko lang nabablog, pero dyan, Antipolo, dito sa may Canely, sa may Pasig, yung paahon dyan. Dito sa Marikina Heights, may mga ahon-ahon rin dyan. Kayang-kaya, no problem. Basta within the 150 kilo limit weight capacity, kayang-kaya yan. Alright, so that's it for our vlog for this video. I hope this helps you out. If you're planning to buy a scooter, this could be an option. It's sa ngayon, I think nasa 63,000 na siya or baka 66, pero sa dealers mas mura pa rin. Nakita ko dun sa pinagkuhanan ko sa Pasig, it's still 59 plus under 60,000. Alright, good luck sa inyo lahat.